May 2 in our scripture is from Psalm chapter 34, verse 38. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Maligayang araw sa atin lahat. Ako si Aaron Jan Lumlumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At yung tatalakayin natin paksa ay gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos at ano naman ang goodness, no? So, dumako na tayo sa concept of goodness. So, God's goodness means that He is the ultimate standard of what is right, beautiful, and worthy of praise. Kumaga sa Panginoon ang huling hatol o sa Panginoon ang magsasabi na what is good, no? Syempre, in the opposite rin nun, nasa kanya rin kung ano yung mali, what's bad. So, good and bad is based on what is the standard of God, no? So, God is the standard of good, no? So, everything He does is good, even when we don't fully understand it. So, His goodness is not just a part of who He is, it is His very nature. So, madalas may mga nangyayari sa buhay natin na sabihin natin na hindi natin ma-accept o putsan that mas magandang hindi nangyari para sa perspective natin. Pero, if it's willed by God, it is good in the sense for us. For growth, could be. For discipline, hindi natin alam. Ayun nakaayon yun sa decision ng Panginoon. So, we're not sure if it is what it is for, but all we know is that it is good. So, His goodness is not just a part of who He is, but it is His very nature. So, ang Panginoon mismo, the God Himself is good. That is His nature. So, because God is good, we can trust Him in every situation. So, dumako na rin po tayo sa ating mga teachings na God is eager to share His goodness to us. Makita natin na God aims for us to prosper. Isipin mo pa lang yung bibigay na blessing sa atin, no? Ano ba yung binigay niya sa atin? See? Jesus Christ, no? So, He shares His goodness to us. He is eager to share. Kung nabigay niya yung nag-iisa niyang anak, no? Yung bugtong niyang anak. Tapos, ipagkakait pa ba niya yung mga mas maliit na bagay doon? Hindi, di ba? He is eager to share, but not all the time dapat kang bigyan. Dapat all the time, dapat kang bahagian ng bigyan ng biyaya, no? Kasi, everything, yung walang boundaries or walang sabihin natin, consequences, pwede ring walang reward system is not good to us, no? So God is eager to share His goodness to us if it is good for us. Hindi naman laging nakakabigay siya ng maganda. Ibig sabihin na pag lagi natin nang gagamit, lagi na tayo nakakuha, maganda rin yung kalabasan, no? So God is aware of when is the right time we should receive a blessing. Sunod, humans are eager to reject God's rule. So, totoo to, no? Sabi natin na mga tao, madalas, ina-accept na yung Panginoon ay their Savior, no? Ang Panginoon ay kanilang tagapagligtas. Pero hindi nila ginagawang Lord ang Panginoon sa buhay nila. Of course, kasama na rin ako, guilty rin ako doon, mahirap din talaga, na susundin ang Panginoon. Kasi when sinabi natin Lord, ginawa mong Lord si Jesus Christ, ibig sabihin ng susundin, may authority, may rule, no? At sa ganun, kung under rule ka of a Lord, you must follow their orders. Must follow the request, follow their kung ano man yung mga rules and regulations nila, kailangan mong sundin. Pero, ang tao ay eager mag-resist, eager mag-reject. And it is human nature to reject, no? Nasa pagkatao natin yun, likas na sa atin talaga doon na hindi makinig, maging rebellious, at alam yun ng Panginoon. Kaya madalas tayo yung nakagawa talaga tayo ng masama at kaya pinapatawad rin tayo, no? 3, God's goodness and God's rule are inseparable. So, akala natin na yung goodness, syempre there is grace. Nagbibigay pa rin, may grace pa rin ng Panginoon, binibiyayaan pa rin tayo, kaya di natin deserve, kagaya ng Yeso Cristo, di natin deserve yun, pero binigyan pa rin tayo. Pero ngunit, madaming gustong makatanggap ng kabutihan ng Panginoon, ngunit, hindi nila sinusubaybay, no? Sinusundan ang otoridad ng Panginoon, no? At para makuha mo yung kabuoang kabutihan na mabibigay sa iyo ng Panginoon, kailangan mong i-accept, kailangan mo sundan ang kanyang otoridad, His rule over you. And that is the only way, as it is inseparable. He rewards those and punishes those that are deserving. Ayun lang naman. So, magandang gabi sa atin lahat or magandang araw sa atin lahat. At yun lamang, salamat sa pakikinig at mabuhay.